Hello. So, andito na po tayo sa last part ng aking presentation and lecture. So, we will be talking about the different branches of accounting. So, let's start. The first branch is bookkeeping. So, ano ba yung bookkeeping? So, it involves collection and recording of financial data. So, yung bookkeeping, ang trabaho lang niya is mag-record. No? So, journal entry, mag-post sa ledger, hanggang trial balance. So, hanggang doon. So, hanggang recording lang siya. Okay? So, ang kaibahan niya sa accounting mismo, kasi yung accounting may kasamang preparation ng reports and analysis. Pero pag bookkeeping, hanggang pagre-record lang. Journal entry hanggang posting, and maybe minsan hanggang sa trial balance. The second branch is financial accounting. So ito, bookkeeping plus periodic preparation of reports of financial position and results of operations. So yung financial accounting is yung buong accounting cycle na mismo, from journalizing to the preparation of financial statements. The third branch of accounting is auditing. So ang auditing naman niya, ang role naman niya is to give an independent examination which ensures the fairness and reliability of financial reports. So yung financial accounting kanina, 'di ba, ang trabaho niya is mag-prepare ng financial report. Ang auditing naman is i-examine niya yung financial report at mag-a-attest siya kung ito bang financial report na ito was prepared fairly and correctly. So, yun po ang trabaho ng auditing. Let me point out na hindi po trabaho ng auditing ang maghanap ng fraud. So, yan po yung common misconception about auditing. Ang trabaho po ng auditing is to examine the accounting records, to examine yung lahat ng transactions ng isang business entity at i-match ito sa financial statement na ginawa ng entity na yon para malaman kung yung financial statement was presented fairly. So, ano lang, kumbaga, incidental lang na minsan yung mga auditors ay nakadiskubre ng fraud, pero hindi yon ang kanilang main na trabaho. The fourth branch of accounting is government accounting. So ito, ang ginagawa nito is processing, analyzing, recording, classifying, summarizing, and communicating all transactions involving the receipt and disposition of government funds and property and interpreting the results thereof. So, ang government accounting naman, nire-record niya, kinaklasify, sinasummarize, nagpe-prepare ng financial report, pero ang entity na involved dito ay yung ating government. Pwedeng mga departments, uh, pwedeng LGUs, pwedeng government-owned and controlled corporations. So, pwede nating sabihin na ang government accounting ay parang financial accounting. Ang kaibahan lang, ang financial accounting, ang uh, ang involved ay mga private entities. Sa government accounting, ang involved ay government units and departments. The next branch is taxation. So ito naman, ang mga ginagawa nito, yan, nagpe-prepare ng tax return at nag-a-advise sa mga clients ng mga tax consequence ng kanilang mga options. So, minsan kasi merong mga businesses na meron silang mga plano, pero syempre gusto nilang tingnan ano yung pwedeng mga tax consequence ng mga plano nila. So, itong taxation branch of accounting is nagbibigay ng advice sa iba't ibang entity kung papaano makakatipid sa tax. Aling option ang dapat nilang piliin para makatipid sa tax. Pero ito po yung legal, in a legal way. So, yun po ang taxation. The sixth branch of accounting is cost bookkeeping. So,
kagaya din po siya ng bookkeeping na pinag-usapan natin kanina, pero ang exemption, it is more detailed to facilitate the assignment of cost to products and for monitoring and controlling purposes. So, ang cost bookkeeping po, mas detalyado kasi ang trabaho niya is mag-a-assign siya yung mga cost na kinokollect is gagamitin, i-organize, i-summarize para makapag-assign ng cost sa mga product at para rin sa managers para ma-monitor nila yung mga departments or mga empleyado na nasa ilalim nila. Okay? Para makorek nila kung alin man yung mga department na halimbawa ay lumalabi sa budget. Yan. So, yan po ang trabaho ng cost bookkeeping. The next branch is cost accounting. So, ang cost accounting naman is yung medyo relate siya dun sa cost bookkeeping. Pero ang cost accounting, hindi lang taga-record. Nagsasummarize siya ng mga information, magagawa siya ng mga reports, at yung report na yon ay isasubmit sa mga decision makers ng isang business. So, nakalagay dyan, no? Uses cost information to prepare reports for managerial planning, decision-making, and control. So, yung mga report na pinaprepare ng cost accounting is for internal use only. No? So, hindi kagaya ng financial accounting na yung financial report is for general purpose, internal use, and external use. Next branch of accounting is financial management. So, ano ang trabaho ng financial management? Setting of financial objectives, making plans based on these objectives, and obtaining finance. So, ang isa pa is safeguarding of financial resources. So, ang financial management, ang concern nito is sabihin natin, i-manage yung mga resources ng business. Nandun tayo sa fourth bullet, ano? So, i-manage yung cash, yung accounts receivable, yung inventories, yung accounts payable in such a way na ma-hit yung ideal balance ng current assets at current liabilities. Meron po niyan. Isa rin sa ginagawa ng financial management is timing ng cash inflow at cash outflow. Yan. Budgeting. Saan kukuha ng pondo, yan yung obtaining finance. At mag-set ng financial objectives, yan nga yung nabanggit ko, yung budgeting. So, yan po ang trabaho ng financial management. Next branch is management accounting. So, ito po, yung cost accounting data ay ginagamit, kinokolekta, sinasummarize for decision making. Anong kaibahan niya sa cost accounting? Ang cost accounting kasi more on assignment of cost to products, no? Pero ang managerial accounting or management accounting mas malawak. Yung cost accounting data ay ginagamit, ina-analyze para makapag-desisyon ng tama yung mga higher up sa isang business, mga VPs and managers. The next branch of accounting, fraud auditing. Examination of financial records with the intent of finding instances of fraud. So ito, as we can read here, ang kanyang main purpose is maghanap ng fraud. So, kanina, nabanggit ko yung auditing. No? Yung auditing is, hindi main goal ng auditing ang maghanap ng fraud. Kasi merong fraud auditing. So, ito po ay bagong branch, no, ng accounting. Ang purpose niya is talagang maghanap ng fraud. Next one is internal auditing. So ito naman provides assurance that an organization's risk management, governance, and internal control processes are operating effectively. So ito naman, ang internal auditing is tinitingnan niya yung operations, yung iba't ibang aspeto ng business, kung ito bang mga operations na to, yung mga aspeto na to ay efficient and effective. At nagre-recommend siya ng mga improvement kung papaanong yung business operations ay mas mapapatakbo ng mas maganda. Yan. So, yun po ang trabaho ng internal auditing.
So that ends our presentation or my presentation and lecture for chapter 1. Thank you for your time and enjoy learning even if you are at home.